Naganap ang kwento noong 1959 sa Indochina, isang lupain na walang humahawak, panahong malubha ang karahasan, at ang pagsilang ng isang alamat. Noong panahong yun, kolonisado pa rin ng mga Pranses ang Burma. Gayunpaman, sa huling labanan, natalo ang mga Pranses at kinailangan ng umalis sa rehiyon. Dahil sa kawalan ng gobyerno, naging kanlungan ang Burma para sa mga European at Vietnamese criminal. Sa lugar na yun, meron ding Dinchan, isang forced labor camp na pinamumunuan ni Steiner, isang fugitive mula sa German troops na nagtatago sa Burma. Isang hapon, isang bilanggo na nagngangalang Martin Tillman, ang dinala sa isang maliit at maruming pit. Dito nabunyag na napilitan si Martin na makipaglaban sa iba pang mga bilanggo, isang laban na inarrange ni Steiner para pagpustahan ng lahat. Naging madali ang laban para kay Martin, at gamit lang ang ilang moves, madali niyang napabagsak ang kanyang kalaban. Gayunpaman, si Steiner, na nasaksihan at hindi nasiyahan sa laban, ay inutusan ng kanyang kanang kamay na si Rastignac, na patayin ang kalaban ni Martin. Nang walang pag-aalinlangan, pumunta na sa pit si Rastignac para kumpletuhin ang mga utos ni Steiner. Pagkatapos ng laban, dinala si Martin pabalik sa bilangguan ng dalawang gwardya. Habang dumadaan sa isang maliit na kagubatan, nakasalubong nila si Isabel, isang village woman na nagkataong napadaan sa lugar. Nang makitang tinutokso ng mga gwardya si Isabel, nagalit si Martin. Nang dumating si Martin sa kanyang selda, na matatagpuan sa itaas na palapag ng isang gusali, nalaman ni Martin na pumunta si Isabel para bumisita, at magbigay ng mga bulaklak kay Steiner bawat linggo. Ang na-curious na si Martin ay nagtanong kung bakit ito ginagawa ni Isabel, ngayong wala namang pakialam si Steiner dito. Sa halip na sagutin ito, tinanong lang ni Isabel kung gusto rin ba ni Martin ng mga bulaklak. Sa tingin ni Isabel ay mabuting tao si Martin, at makikita ito sa paraan ng pagtatanggol niya kay Isabel nang bastusin ang dalaga ng mga gwardya. Naramdaman ni Isabel na hindi karapat-dapat na makulong si Martin. Gayunpaman, hindi dito tumugon si Martin, at idinagdag na ayaw niya ring padalhan niya siya ng mga bulaklak. Samantala, sa kanyang opisina, nakatanggap si Steiner ng ulat mula sa isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Bon, tungkol sa isang lalaking gustong makipagkita sa kanya. Ang panauhin ay si Harrison, isang police agent mula sa Inglaterra, na hiniling kay Steiner na palayain si Martin. Lumalabas na si Martin ay isang fugitive, na hinahanap sa England para sa kanyang paglilitis. Dahil si Martin ang pinakamahusay na fighter at ang source of income ni Steiner, hindi siya pumayag na mawala siya sa kanya. Nang tanungin ni Harrison ang tungkol sa kinaroroonan ni Martin, sumagot lang si Steiner na walang bilanggo na nagngangalang Martin sa labor camp. Dahil dito, lumabas na si Harrison at sinamahan siya ni Bon. Isang hapon, dinala si Martin sa silid ni Steiner, kung saan ipinakilala siya sa tatlo sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Steiner. Ang isa sa kanila ay si Rastignac, na dating miyembro ng Special Forces ng Espanya. Ang sunod ay si Bon, isang Special Forces personnel at war hero mula sa Vietnam, na siniraan bilang traidor, kaya siya na ngayon ang most wanted fugitive sa Vietnam. Ang pangatlo ay si Amarillo, isang dating Berlin fighter, na ipinatapon sa lugar na ito. Sa kanilang usapan, nabunyag na malapit ng makalaya si Martin. Gayunpaman, naniniwala si Steiner na hindi na makakabalik si Martin sa UK dahil tinutugis siya ng mga pulis para sa kasong kriminal laban sa kanya. Kaya naman, inimbitahan siya ni Steiner na sumali sa kanya upang bumuo ng isang malakas na grupo. May malaking plano si Steiner, at sigurado siya na kahit makalaya si Martin, hindi siya makakalayo sa labor camp. Gayunpaman, tinanggihan ni Martin ang alok, dahil nais niyang matukoy ang kanyang sariling landas sa buhay pagkatapos umalis sa labor camp. Nang nakalaya na siya sa labor camp, hindi alam ni Martin kung saan siya pupunta dahil wala siyang pera at mga papeles. Kalaunan ng araw na yun, binisita niya ang bahay ni Isabel, kung saan ipinakilala niya siya sa kanyang stepfather na si Valentine. Habang kausap si Valentine, muling kinwestiyon ni Martin ang nakagawian ni Isabel na laging pagdadala ng mga bulaklak kay Steiner. Pinaalam ni Valentine na ang biological mother ni Isabel ay ikinasal kay Steiner. Gayunpaman, inakusahan ni Steiner ang ina ni Isabel ng pagtataksil sa kanya, at ang masaklap pa, hindi kinikilala ni Steiner si Isabel bilang kanyang anak. Sa makatuwid, ang regular na pagdadala ni Isabel ng mga bulaklak kay Steiner ay upang makilala ni Steiner si Isabel bilang kanyang anak. Inimbitahan ni Valentine si Martin na magtrabaho sa kanyang bar, at dahil kailangan ni Martin ng pera, pumayag na siya sa alok.
Araw-araw, namuhay si Martin ng may kapayapaan, isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman noon. Bukod dito, nagkaroon din siya ng romantic na relasyon kay Isabel. Isang gabi, habang puno ng mga bisita ang bar ni Valentine, dalawang parokyano ang nag-away. Inutos ni Valentine kay Martin na paalisin sila, ngunit sa halip na sumunod, hindi tinanggap ng isa sa kanila ang pagpapaalis at hinamon si Martin sa isang suntukan. Madaling natalo ni Martin ang lalaki. Pati na rin ang kanyang mga kasamahan na sumali na rin sa laban. Sa sumunod na araw, binisita ni Bon at Rastignac ang bar ni Valentine. Ipinaalam nila sa kanila na ang lalaking binugbog ni Martin kagabi ay isa sa mga fighter ni Steiner, at ngayon ay wala na sa aksyon ang fighter na yon dahil sa malubhang injury. Dahil sa nangyari, hinold ni Steiner si Martin na responsable at maging replacement para sa fighter. Kung mananalo si Martin sa laban, babayaran siya ng medyo malaking halaga. Gayunpaman, tinanggihan ni Martin ang kahilingan ni Steiner, at sinabing ayaw niyang maging isang sunod-sunurang fighter. Nang marinig ang pagtanggi, binantaan ni Rastignac si Martin sa pamamagitan ng pagsabi na kung hindi makikipag-cooperate si Martin, ang lahat ng empleyado sa bar ay makakatikim kay Steiner at sa kanyang mga tauhan. Pagkaalis ni Rastignac at ng kanyang mga tauhan, kinausap ni Martin si Valentine. Sa kanilang usapan, ikinonsidera ni Valentine si Martin na isang malas sa mga nakapaligid sa kanya. Para maiwasan ang gulo, iminungkahi ni Valentine na sundin na lang ni Martin ang kahilingan ni Steiner. Kinaumagahan, nagpaalam na si Martin at dumiretso sa opisina ni Steiner. Doon, ipinasok siya sa battle arena, kung saan maraming parokyano ang naglalagay ng taya. Ilang sandali pa, nagsimula na ang laban, at madali namang napabagsak ni Martin ang kanyang kalaban. Gayunpaman, hindi pa pala dito nagtatapos ang laban. Inutusan siyang harapin ang sunod na fighter, at ang mga susunod pa sa kanya. Sa kabila nito, matagumpay na natalo ni Martin ang lahat ng mga ibinato sa kanyang fighter. Dahil sa tagumpay ni Martin, nakakuha ang kampo ni Steiner ng maraming kita para sa pagkapanalo sa pusta. Samantala sa bar, nilapitan ni Harrison si Valentine at tinanong kung kilala niya ba si Martin. Ipinaalam ni Harrison kay Valentine na si Martin ay isang fugitive, dahil ang kanyang mga aksyon sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid at ama sa labanan, ay pumatay ng maraming tao sa England. Sinabi rin ni Harrison na ang sinumang magsasabi sa kinaroroonan ni Martin, ay makakatanggap ng £10,000 bilang pabuya. Sumagot lang si Valentine na dating nagtatrabaho si Martin sa kanyang bar, ngunit ngayon ay umalis na siya para magtrabaho sa iba. Sinabi ni Valentine na hindi siya interesado sa mga regalong inaalok ni Harrison, at inutos sa kanya na umalis na sa kanyang bar. Pagkatapos ng laban, inimbitahan ni Steiner si Martin na uminom at makipag-usap sa kanya ng kaunti. Doon, muling inanyayahan ni Steiner si Martin na magtrabaho para sa kanya, at kumita ng maraming pera sa mga labang i-arrange niya sa iba pang mga fighter. Para makumbinsi siya, nagbigay din si Steiner ng medyo malaking bayad kay Martin para sa kanyang tagumpay ngayon. Isang araw, makikita si Steiner na nagtatype sa isang makinilya sa kanyang opisina. Sa dokumento, isinulat niya ang kanyang nararamdaman at inamin na si Isabel ay talagang kanyang anak. Bukod dito, idinagdag niya pa na si Isabel ay ipinanganak sa babaeng mahal niya. Gayunpaman, hindi matanggap ni Steiner ang pagtataksil ng ina ni Isabel, na mas nagmamalasakit pa sa kanyang mga tao kaysa sa kanya. Pagkatapos nito, inilagay ni Steiner ang liham sa likod ng larawan ng kanyang kasal kasama ang ina ni Isabel. Matapos bumalik si Martin sa bar, inutos sa kanya ni Valentine na tumakas na sa lugar na yon. Iminungkahi ni Valentine na pumunta sina Martin at Isabel sa Amerika para magsimula ng bagong buhay, habang siya naman ay ibebenta ang kanyang bar at magsisimula ng bagong buhay sa Thailand. Sumang-ayon naman si Martin sa plano, ngunit iginiit niya na kailangan niya ng maraming pera upang makatakas sa lugar. Kaya naman, lalaban pa siya ng isang beses para makakuha ng maraming pera. Makalipas ang ilang araw, dumating si Martin sa lugar ni Steiner at ipinahayag ang kanyang intensyon na muling lumaban sa susunod na match. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Steiner na wala nang sinumang gustong lumaban kay Martin, lalo na ngayon na karamihan sa mga tao ay gustong tumaya sa kanyang pagkapanalo. Para ayusin ito, pinayuhan ni Steiner si Martin na matalo sa susunod na laban. Dahil kailangan talaga ni Martin ng pera, sumang-ayon na siya sa mga kasunduan. Sa sumunod na eksena, oras na para sa laban ni Martin, at makikita na ang mga taong dumating para manood sa laban ay pawang tumaya para sa pagkapanalo ng ating bida.
Dahil nangako si Martin na magkukunwaring natatalo, sinadya niyang manalo ang kanyang kalaban sa match. Lingid sa kaalaman niya, lumalabas na palihim na ipinusta ni Valentine ang kanyang bar para makisali sa taya para sa pagkapanalo ni Martin. Nang marinig ang pagkatalo ni Martin, hindi makapaniwala si Valentine. Dito nabunyag na plano talaga ni Rastignac na mahulog si Valentine sa kanilang trap upang mapasa kanila na ang kontrol sa bar. Si Isabel, na narinig ang kanilang pag-uusap, ay tinanong kung paano matatalo si Martin. Si Amarillo, kasama ang mga tauhan ni Rastignac, ay ipinaliwanag na planado ang lahat. Hindi makapaniwala si Isabel sa kanyang narinig, at sa sobrang pagkainis, sinampal niya si Amarillo. You and your pigs! Nang makitang sinapak si Isabel, inilabas ni Valentine ang kanyang baril. Gayunpaman, mabilis na naagaw ni Rastignac ang baril, at agad na binaril sina Valentine at Isabel. Si Martin, na walang kaalam-alam sa nangyari at kakarating lang sa bar, ay agad na tinutukan ng baril ni Rastignac. Nang ma-realize na mamamatay na sina Martin at Isabel, inutusan ni Rastignac ang kanyang mga tauhan na ilibing ng buhay ang dalawa. Gayunpaman, pagkaalis ng grupo sa lugar, nagising si Martin at nagawang makalabas sa lupa. Pagkatapos nito, sinubukan niyang tulungan si Isabel, na sa kabutihang palad ay nakasurvive din sa pangyayari. Kinabukasan, ipinagkatiwala ni Martin si Isabel sa mga lokal, habang siya naman ay masinsinang nagsanay upang makapaghiganti. Araw at gabi siyang nagsanay ng may determinasyon at lakas, hanggang sa naging kumpiyansa na siya na kaya na niyang talunin si Steiner at ang kanyang mga tauhan. Isang hapon, bumisita si Martin sa dating bar ni Valentine, na ngayon ay kontrolado na ng gang ni Steiner. Doon, isa-isang pinabagsak ni Martin ang mga tauhan ni Steiner na nasa labas ng bar. Pagpasok sa loob, nakita niya si Amarillo na umiinom sa may bar area. Inatake ni Martin ang lahat ng lalaking nasa loob, ngunit nagawang makatakas ni Amarillo sa lugar. Pagdating sa headquarters, ipinaalam ni Amarillo kay Steiner na muling nabuhay si Martin. Naisip ni Steiner na dumating si Martin upang nakawin ang lahat ng pera na kanyang naipon sa pagsusugal, kaya inutusan niya si Amarillo na ilipat ang lahat ng kanyang pera sa isang lugar. Kasama ang ilang bodyguard, sumugod si Amarillo sa cash register para kunin ito. Ngunit sa sandaling yun, dumating si Martin at inatake sila. Isang shootout ang naganap sa pagitan ni Martin at ng mga bodyguard ni Amarillo. Sa labang yun, nagawang patumbahin ni Martin ang lahat ng mga bodyguard, at binaril sa kamay si Amarillo, na busy sa paglalagay ng pera sa bag. Pagkatapos nito, naghagis si Martin ng granada sa cash register at pinasabog ito, ngunit hindi siya kumuha kahit na isang sentimo. Sa opisina ni Steiner, makikitang nagbabantay ang ilang tauhan upang salubungin ang pagdating ni Martin. Inihanda nila ang kanilang mga sandata para sa paparating na laban, habang si Martin naman ay pumuslit sa ibang daanan. Sa sumunod na umaatikabong bakbakan, isa-isang pinabagsak ni Martin ang mga tauhan ni Steiner. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa opisina ni Steiner at hinarap siya. Sa halip na makipagsuntukan sa kanya, mas pinili ni Martin na kunin ang isang espada, at direktang sinaksak ang mobster sa tiyan. Hindi nagtagal, pumasok si Boone sa opisina. Nang makita si Martin na walang hawak na baril, hinamon niya ito na lumaban gamit lang ang kanilang mga kamay. Gayunpaman, lumalabas na si Boone ay isang formidable fighter at may napakalakas na self-defense. Ngunit nang ibinalibag ni Boone si Martin sa mesa, agad na kinuha ni Martin ang automatic rifle na nakalatag sa sahig at agad na pinaputukan si Boone. Sa labas ng labor camp, makikita si Rastignac na inuutusan ng kanyang mga tauhan na maghanda upang harapin si Martin. Nag-install sila ng mga malalakas na armas sa mga madiskarteng lugar, ngunit si Martin, dala ang automatic rifle na kanyang nakuha, ay nagawa pa ring dispatsahin ang napakaraming kalaban. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang gusali at muling pinabagsak ang dalawa sa mga tauhan ni Rastignac. Hindi nagtagal, pumasok si Rastignac sa gusali habang hawak ang isang baril, ngunit natutukan din siya ni Martin. Nang magpaputok, pareho silang tinamaan ng bala sa kanilang mga balikat. Sa takot na matalo, tumakas si Rastignac sakay ng isang jeep. Kalaunan, kinuha ni Martin ang larawan ng kasal ni Steiner at pati na rin ang liham na isinulat niya. Pagkatapos ay ipinadala niya ang larawan at ang sulat kay Isabel, na tuwang-tuwa nang mabasa ang sulat. Sa huli,
Nalaman niya na sa lahat ng panahong yun, kinilala siya ni Steiner bilang kanyang tunay na anak. Makalipas ang ilang araw, makikita si Rastignac na nagtatago sa kagubatan. Ngunit dahil sa kanyang nakaraan, nahirapan siyang mabuhay dahil hindi siya gusto ng mga taga roon. Ngunit isang hapon, habang nagpapahinga si Rastignac, na-realize niyang natuklasan na ni Martin ang kanyang pinagtataguan. Dahil sa pagod sa kakatago sa patuloy na pagtugis ni Martin, sinabi niya kay Martin na tapusin na nila ito at hinamon siya sa isang hand-to-hand combat. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang laban, gumamit si Rastignac ng kutsilyo at nagawang saktan si Martin. Sa kabila ng kanyang pandaraya, nagawa pa rin ni Martin na alisin ang kutsilyo gamit ang isang sipa. Pagkatapos ay inatake niya ito ng paulit-ulit, hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Sa huli, gamit ang kutsilyo, sinaksak ni Martin si Rastignac bilang paghihiganti sa pagpatay kay Valentine. Noong panahong yun, nahanap na ni Harrison si Martin at sinabing nandoon siya para dalhin na siya sa England. Gayunpaman, nagbanta si Martin na papatayin si Harrison kung dadalhin siya doon. Para makalaya sa pagtugis ng mga British police, nakipagkasundo si Martin kay Harrison gamit ang ilang perang naiwan ni Steiner, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.